Hello, welcome sa ating Be Empowered program. Alam natin na yung usapang OFW, nakakaabot ito ng marami pong mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. At isa sa pinaka-modern na problema as of now, I believe hindi lang ng OFW but usually family members ng OFW, is about sugal. Napansin niyo po na yung sugal dati is kinakailangan mo pang pumunta ng manukan, kailangan mo pang may alagang manok na pula. Pero this time, hindi mo na kailangan mag-alaga ng manok. This time, sa cellphone mo lang, pwede na makapag-gambling ka. Pwede talamak na yung online gambling. At yan po yung storyng pag-uusapan natin ngayon sa episode natin. Kasama ko yung special guest ko. Ano pong pangalan ninyo? Clarissa po. Ma'am Clarissa. Gano'n na po kayo katagal sa abroad? 7 years. Dito lang po ba sa Hong Kong? Opo. Kamusta yung unang experience mo sa amo mo? Isang amo ka lang ba o marami ka? Isa lang. Sa amo. So, throughout, kamusta naman so far yung experience mo? Nung una po, medyo may masungit siya. Pero dahan-dahan naman po na nagbago. So, mabuti na yung pakikitungo mo. Mabuti na po. Ano yung pinaka hindi mo malilimutang experience sa abroad? Yung pagsugal. Paano mo napasok yung sugal na yun? May isang kaibigan na masaya siya. Tapos ako naman itong usyosa. Ano ba yan? Bakit katawa ng tawa? Yun, doon na po nagsimula na maganda itong larong to. Sabi niya ganun. Konti lang yung pangtaya mo, mananalo ka ng malaki. Di ako naman itong ambisyosa talaga. Paano ba yan? Yun na po, yun na talaga yung ano, paano ba yan? So di ginawan po ako ng account. Tapos, tinanong niya kung mayroon akong GCash. Sabi ko meron. Di nagpaturo na kung paano. Tapos yun hanggang, yung una pa lang pinapasok ko mga 300 pesos. Pesos yan? Pesos yun kasi GCash po. Tapos, nung nawiling na akong na maglaro. Kasi yung 300 ko dati, nananalo ako ng mga 4,000, 6,000, hanggang nainganyo ako na maglagay ng malaki-laki. Kasi kapag malaki din yung... Hanggang doon. Tapos hindi lang kasi yun, pati yung weteng, yung toe numbers po. Mas nawili ka doon. Opo, kasi yun, mas malaki talaga yung... Kitaan. Hindi talo. Kasi nga 3 times a day po yun. So, sa pagsusugal mo, gano'n na rin kalaki yung naipatalo mo? 10,000 Hong Kong dollar. Pero paano yan? Nakakapagpadala ka pa rin sa Philippines? O... Nakapagpapadala po, pero hindi na sapat. Pero alam ng mga family members mo na nalulung ka sa ganyan? Alam nila, pero hindi nila alam yung kalakihan ng napatalo ko. Pero pag nagpapadala ka and then mas onte, wala na silang reaction or nagre-react rin sila? Nagsinungaling ako dati na kasi nung kumuha ako sa lending ng pera, isinabay ko po yung pinagpaayos ng bahay. Kaya yun na yung yung alibay ko, yung nandyan na sa bahay. Naglaro man ako pero konti lang naman. So parang ang proof mo is ganito, kung may utang ako, kasi dahil yun sa bahay. Ganun na po. Hindi yun sa sugal, yan sa bahay kasi konti lang naman. Kaya yun, yun doon na hindi na ako. Siyempre, nakukonsensya na po ako. Kasi yung pamilya ko, hindi ko na matustusan yung lahat ng pangangailangan. I would like to talk para sa inyo po na as of now, nalulung na kayo sa ganito. Ngayon, pinagkukwentuhan natin yung story niya dati. But siguro, this is your current situation. Bakit current situation? Hindi mo na mapigilan yung sarili mo eh. Bakit? Kasi, just like yung situation niya dati, nag-umpisa ka lang siguro sa 300. Diba? Parang nanalo kasi. And sa sugal, lagi niyo pong tandaan. Hindi ko alam kung napansin ninyo, na sa umpisa talagang nananalo ka.
Para saan? Para mawili ka na mas tumaya ng mas malaki. Pero unfortunately, habang tumataya ka ng mas malaki, palugi ka ng palugi. At makinig kayo ng maigi sa akin. Kung nahihirapan kayong lumaya, dito sa help center natin, meron tayong tinatawag na Life in Color event. Ano yung Life in Color? Makulay yung buhay. Every Sunday dito, meron tayo 3:00 ng hapon na tinuturuan namin yung mga tao kung paano makalaya sa mga adiksyon. Siguro, hindi addiction sa sugal, pero nagiging addict ka na sa alak. Nagiging addict ka na. Yung sabi mong shot lang, ngayon, butas na yung atay mo. Bakit? Kasi inom ka ng inom. Siguro, na-addict ka. Kahit anumang klase ng addiction. But mainly, dahil pinag-uusapan natin addiction, is sugal. Ikaw na na-addict na sa sugal. Pati pamilya mo, hindi mo na napapadalahan. Kailangan nyo pong labanan yan. Meron pong pag-asa. Sinasabi ko sa inyo, merong pag-asa. Merong pag-asa. At gusto namin na tulungan ka. Paano ka po nakapunta dito sa help center? Mamamalengke po ako noon ng halos katapusan ng July. Tapos, meron lumapit sa akin na nag-evangelize. Pero mag-isa lang siya. Tapos parang sabi niya, ate, bigyan nga kita ng leaflets. Sabi niya, meron po kaming event sa church namin. Sabi niya gano'n. Tapos nagdalawang isip pa po ako. Sabi ko, nag-alibay pa ako na wala akong pera, wala akong pamasahe. Okay lang yan. Masayahan ka daw niya. God will provide, sabi niya gano'n. Sige, sabi ko, sige ading. Nagbigyan mo. Sige ading, sabi ko. Pero nung pagdating na nung araw ng May 1, ate, nasaan ka na? Sabi niya So, gano'n. hindi ka sumipot. Nasa ano po ako, nasa silong, ilalim po ako ng SSBC, doon sa Central. Talagang naka-decide ako, nung umalis ako sa bahay, naka-decide ako na sasama siya. Pero nandun na ulit ako no, sa labas, sa Central. Parang may pumipigil ba sa akin? Pero, nung pumunta ka sa help center, yung pinagbigyan mo yung invitation na yon, kamusta yung experience mo sa help center? Sobrang laking tulong itong help center po. Kasi hindi ko akalain na maihihinto ko yung bisyo ko eh. At saka hindi ko rin akalain na makakatulog na ako ng mahimbing. Kasi noon po, lagi akong umiiyak. At yung talagang pinagsisisihan ko, yung sinisisi ko yung sarili ko. Siyempre, sa padala ko sa pamilya ko, wala na kaya. So, laking tulong ng health center? Grabe po, laking tulong ng health center. Tapos, nung nagpa-counseling po ako, doon po, unti-unti ko pong naramdaman na unti-unting naaayos yung buhay ko. Hanggang pabalik-balik na po ako dito. Yung ayaw ko na bang tumigil, kahit meron pa po yung wala na akong pamasahe. Chat ko po yung nag-invite sa akin. Paano ba ito? Gusto kong pumunta pero wala akong pamasahe. God will provide. So, nakakapunta Ganun, ka. opo. So, tingnan nyo, napaka-interesting kasi even yung mga uma-attend sa help center is concerned sa kapwa nila. Diba? Imagining nyo po yun. That's why, itong pagiging concern namin sa inyo is para sa inyong lahat. Hindi lang para sa kanya. Sabi niya, natulungan siya ng counseling, natulungan siya ng prayers, natulungan siya ng practical advice. At yun din po yung gusto namin gawin para sa inyo. Kayo na merong pinagdadaanan, welcome po kayo sa help center natin. Visit lang po kayo one of these days. Kung kailan man yung day off ninyo, ang help center natin dito ay bukas. Kung kailangan nyo ng more information, tawag lang po kayo. Okay? Sa next episode, abangan ninyo. Meron pa tayong panibagong story na pag-uusapan ng mga real-life stories ng kapwa natin OFW. Pagpalain po kayo ng Diyos. See you next time. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW.
Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.